Matapos ang marahas na pagsabog ng madilim na enerhiya, unti-unting hamupa ang alikabok sa rift. Sa gilid, tahimik na nagmasid sina Lizu at Lucy, kapwa ramdam pa ang bigat ng nagdaang labanan. Agad na kumilos ang wizard na si Lizu at pinakawala ng isang banayad ngunit makapangyarihang berdeng liwanag na bumalat kay Lucy, dahan-daang pinapawi ang sakit at pagod sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, agad na lumapit si Suqing kay Lin Tianhao at mahigpit itong niyakap. Halatang nabigla ang binata sa biglaang pagyakap, namula ang kanyang mukha at nag-nosebleed, lalo na't ramdam niya ang hinaharap nito. Sa di kalayuan, tahimik na nakatingin si Anjing Yao. May bahagyang ngiti sa kanyang labi habang sinusuri ang sitwasyon. Para sa kanya, kahanga-hanga ang ipinakitang lakas ni Lin Tianhao, lalo na't nagawa nitong talunin ang isang malakas na kalaban kahit mababa pa ang antas nito. Ngunit hindi niya pinalampas ang katotohanang may mga taong hindi man lang nakapagtanggol sa sarili sa gitna ng laban. Tahimik na nakatingin si Lin Tianhao kay Anjing Yao habang patuloy siya nitong kinukulit. Halatang hindi siya impressed sa ipinagyayabang ng dalaga tungkol sa pagiging tagapagmana ng DuPont Royal Family. Para kay Lin Tianhao, hindi mahalaga ang titulo kung hindi naman kayang ipagtanggol ang sarili sa aktwal na laban. Namula si Anjing Yao at agad na nagdepensa sa sarili. Sa isip niya, hindi niya ipinakita ang buong lakas niya kanina. Sinasadya lang daw niyang magpigil para mailabas ang potensyal ni Lin Tianhao. Pero sa totoo lang, alam niyang hindi niya inasahan ang biglang pag-angat ng kapangyarihan ng bida. Habang nag-uusap sila, biglang sumugod si Suqing at mahigpit na niyakap si Lin Tianhao. Kanina pa siya nag-aalala, at ngayong siguradong ligtas na ito, saka lang bumuhos ang emosyon niya. Napaatras si Lin Tianhao sa gulat, lalo na't hawak pa rin niya sa isang kamay ang kumikislap na lilang kubo. Ilang sandali rin bago napansin ni Suqing ang ginagawa niya. Namula siya at mabilis na kumalas, pilit pinapakalma ang sarili. Naiwang nakatayo si Lin Tianhao, medyo namumula rin, habang pinipilit magpakatatag sa harap nila. Pagkatapos noon, ibinalik niya ang atensyon sa hawak niyang Purgatory Spirit Box. Umuukit ang lilang enerhiya sa ibabaw nito, tanda ng kaluluwang nasupil niya, ang Roman Corps Leader. Ramdam niya ang lakas nito, pero kasabay nun ang limitasyon, may mahabang cooldown bago niya ito muling matawag. Pumikit siya sandali at tahimik na nag-isip. Kung ganito kalakas ang isang corps leader pa lang, gaano kaya kalupit ang kaluluwa ng mas mataas na uri tulad ng Bristlepig King? Habang nakatanaw si Lin Tianhao sa malawak na disyerto, biglang binalingan siya ni Anjing Yao at may halong inis na pinaalalahanan na kapag nagpatagal pa siya, maagaw na ng iba ang mga gantimpala. Bahagyang lumingon si Lin Tianhao at mahinahong nagtanong kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin tungkol sa tinatawag na pangalawang paglipat ng propesyon. Malamig na nag-isip na imposible para sa isang ordinaryong tao ang biglang paglakad ng lakas sa ganitong kabilas na paraan. Bumalik ang eksena sa grupo kung saan makikitang tila napahiya ang isang babae, at malamig na pinuna ni Anjing Yao na ang masugitan dahil lamang sa mga hamak na kalaban ay isang kahihiyan sa pangalan ng pamilyang DuPont. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at inutusan silang huwag tumunganga. Sumunod agad sa kanya at ipapaliwanag niya ng maayos ang tungkol sa pangalawang paglipat ng propesyon habang naglalakad sila sa buhanginan. Tahimik namang nagkatinginan sina Zuo Sheng at Lucy bago sumunod sa grupo habang ang kanilang mga anino ay unti-unting lumiliit sa gitna ng malawak at tuyong kapaligiran. Sa ibang lugar, tatlong lalaki ang nakatayo sa ibabaw ng malamig na sahig na bato at buong kumpiyansang nanumpa si Merong Yu na gagamitin ang kapangyarihan ng travel bow upang pakawalan ang babala ng alakdan, at sa mismong sandaling iyon unti-unting umangat ang dugo mula sa nyebe. Itinaas ni Merong Yu ang kanyang kamay at sa harap niya ay biglang umilo ang isang pulang simbolo na umiikot at naglalabas ng matinding enerhiya. Tahimik na nakatayo sa likuran niya ang dalawang kasama habang nararamdaman ang bigat ng kapangyarihang ipinapatawag niya. Unti-unting nanginig ang kanilang mga katawan. Namula ang mga mata ng pinuno at naging malamig ang kanyang tingin habang patuloy niyang kinokontrol ang enerhiyang nagngangalit sa kanyang harapan, nang magsimulang tumilamsak ang dugo sa loob ng pulang bilog. Sa mismong gitna ng pulang liwanag, may isang hubad na babae na nababalutan ng manipis na usok ang unti-unting lumitaw, nakaluhod sa ibabaw ng sariwang dugo at tila kakasilang pa lamang mula sa ritual. Hindi makapaniwala ang dalawang lalaking nasa likuran, bakas sa kanilang mga mukha ang matinding pagkabigla.
Sa kabilang banda, sumulyap ang pinuno ng may bahid ng pagdududa, habang ang babae na may mahabang kulay pilak na buhok ay napapawisan at nanginginig ang mga mata. Sa takot at pagkalito, agad siyang napasigaw at iginiit na wala siyang kinalaman sa nangyari at hindi rin niya inaasahan ang ganitong pangyayari, habang nakaluhod at natatakpan ng usok ang kanyang katawan sa harap ng malamig na titig ni Merong Yu. Malamig ang titig ng kapitan habang iniangat niya ang kamay na nababalutan ng pulang enerhiya at kinutya ang babae dahil hindi man lang nito matalo ang isang summoner na kakaangat pa lamang ng ikalawang klase. Sa isang iglap, sumikip ang hangin sa leeg ng babae at napasigaw siya sa sakit habang tila may dinakikitang puwersang kumukuyom sa kanyang lalamunan. Nanginginig at halos mawalan ng ulirat, paulit-ulit siyang humingi ng tawad, subalit nanatiling walang emosyon ang mukha ng kapitan. Ibinagsak niya ang babae sa malamig na sahig at malamig na pinaalala na kung hindi dahil sa kontrata nito sa Panginoon ng Kalaliman ay matagal na sana itong patay. Ubo ng ubo ang babae habang pilit bumabangon, at saka muling nagsalita ang kapitan na bibigyan niya ito ng huling pagkakataon, ngunit kapag muli itong nabigo ay hindi na siya magdadalawang isip na gawin itong pagkain. Tahimik na nagpasalamat ang babae habang nakaluhod sa lupa, at iniwan siya ng kapitan na may babalang si Merong Zhu ay patungo na sa libingan at sa pagkakataong ito, tagumpay lamang ang maaari niyang dalhin pabalik. Naiwang nakayuko ang babae sa nagyayalong sahig, nanginginig ngunit unti-unting tumitigas ang kanyang ekspresyon, at sa gitna ng bumabalot na lilang enerhiya ay mariin niyang isinumpa na sa pagkakataong ito ay kukunin niya ang buhay ni Lin Tianhao. Sa loob ng makitid na lagusan na nababalutan ng lilang usok, namamangha ang grupo sa makakapal na halamang kulay ube na gumagapang sa mga pader ng tila patay na lugar. Hindi makapaniwala si Lin Tianhao na may ganitong klaseng halaman na nabubuhay sa gitna ng ganitong kapabayaang kapaligiran. Biglang napatili sa tuwa si Li Zhu nang mapagtanto niyang ang mga ito ang pinakamabentang mataas na uri ng halamang gamot na Ling Zekao, isang bihirang sangkap na karaniwang napakamahal sa mga botika, ngunit dito ay tila ordinaryong damo lamang na basta tumutubo sa gilid. Ipinaliwanag ni Anjing Yao na ang bawat tangkay nito ay nagkakahalaga ng daan-daang gintong barya, subalit sa lugar na ito ay para lamang silang pangkaraniwang halaman na umiiral upang panatilihin ang buhay ng isang nilalang. Napakunot ang noo ni Lin Tianhao at nagtanong kung kaninong buhay ang tinutukoy, at doon pinaliwanag ni Anjing Yao na ang lugar na ito ang nakatagong piitan ng Rift Abyss, ang tunay nilang pakay sa pagpunta rito. Habang nakatingin sa mga halamang nakakapit sa pader, ibinahagi na ang dating Panginoon ng Burial Grounds ay minsang naging isa sa mga nanguna sa sangkatauhan laban sa Abyss, ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Nang yusasain pa ni Lin Tianhao kung ano ang sumunod, tanging sinabi sa kanila na mas mabuting makita nila mismo ang katotohanan. Sa huli, malinaw na ipinaliwanag na ang lahat ng lilang halamang narito ay kontaminado ng mga demonyo at hindi maaaring ilabas, sapagkat ang mismong presensya ng demonyong enerhiya ang dahilan kung bakit sila patuloy na nabubuhay sa loob ng lugar na ito. Biglang napatigil si Li Zhu nang makaramdam siya ng kakaibang pagbabago sa kanyang katawan, at sa pagtingin niya sa sariling mga kamay ay tila may bahid ng maitim at lilang enerhiyang unti-unting naglaho ang halamang gamot. Naguluhan siya at hindi maunawaan ang nangyayari, ngunit agad siyang pinakalma at inutusan na sumunod na lamang habang ang buong grupo ay dahan-daang naglakad palalim sa lagusan na napapalibutan ng makakapal na halamang kulay ube. Sa kanilang pag-usad, mas naging siksik ang mga halamang tila kabute at damong may kakaibang kinang, at sa ilalim ng malamlam na liwanag ay makikita ang paglalagos ng dilaw at lilang kislap sa paligid. Doon nagsimulang magpaliwanag si Anjing Yao, na ang nakikita nila ang tunay na lihim sa likod ng ikalawang pag-angat ng klase at ang kabayaran ng pagtindig laban sa Abyss. Sa paanan ng isang napakalaking puno, tumambad sa kanila ang isang babaeng nakagapos at tinatali ng naglalagablab na lilang enerhiya na tila dahan-daang sumisipsip sa kanyang lakas. Napaatras si Suching sa gulat habang hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ipinagpatuloy ni Anjing Yao ang kanyang paliwanag na ang tinatawag na ikalawang pag-angat ng klase ay produkto ng Black Abyss Lord na sumisipsip ng enerhiya ng buhay mula sa mga sumailalim sa pag-angat, at ang babaeng iyon, kasama ang mga orihinal na kasapi ng koponan. Dagdag pa niya, naging kasangkapan ng Panginoon ng Abyss ang mga unang sumailalim sa ikalawang pag-angat, at dahil sa kanilang pagkakatali rito kaya nagkakaroon ngayon ng mga abnormalidad sa mismong Abyss. Ang enerhiya ng mga nagpalit ng klase ay ninakaw,
at sa pamamagitan nito ay nabigyan ng panibagong pagkakataon ng iba na umangat muli, kapalit ang kanilang kaluluwa. Sa ilalim ng napakalaking puno kung saan nakagapos ang babaeng binabalot ng lilang kapangyarihan, malinaw na sinabi ni Anjing Yao na ang bawat sumasailalim sa ikalawang pag-angat ay unti-unting inaalisan ng kaluluwa ng mga demonyo, at kapag sinuwi nila ang utos ay maaari silang maglaho anumang oras. Tahimik na nakinig si Lin Tianhao bago siya tumingin kay Anjing Yao at napagtanto ang dahilan kung bakit siya dinala sa Black Abyss. Hindi ito aksidente kundi isang planong matagal nang alam ng dalagang may gininto ang buhok. Walang pag-aatubiling sinabi ni Anjing Yao na siya lamang, bilang isang summoner, ang may kakayahang wakasan ang lahat ng ito. Nang tanungin ni Lin Tianhao kung paano niya mapipigilan ang nangyayari, ipinaliwanag niya na tanging ang kamay ng isang summoner ang maaaring tumawag sa huling hibla ng espiritual na kapangyarihan mula sa puso ng mga orihinal na kasapi, at sa pamamagitan nito ay masisira ang plano ng Panginoon ng Abyss. Sa sandaling iyon, iniunat ni Lin Tianhao ang kanyang kamay patungo sa nagliliyab na lilang enerhiya. Sa sandaling idikit ni Lin Tianhao ang kanyang kamay sa nagliliyab na lilang enerhiya, biglang sumabog ang isang maliwanag na bughaw na liwanag mula sa katawan ng babaeng nakagapos sa puno. Ang banal na enerhiyang iyon ay nagtipon sa kanyang palad at nabuo bilang isang kumikislap na simbolo sa loob ng umiikot na liwanag. Napaatras si Lin Tianhao at napatingin sa sariling kamay habang ang bughaw na sinag ay dahan-daw ang naging isang maliit na anteng-anteng na bumagsak sa kanyang palad. Hindi siya makapaniwala sa nakita at mahina niyang nabigkas ang salitang banal na liwanag. Sa likuran niya, agad na nagpaliwanag si Lucy na ang babaeng nasa harapan nila ay si Jiang Qingzhou, isa sa unang henerasyon ng mga pari. Habang patuloy na bumabalot sa kanya ang lilang enerhiya ng Abyss, sinabi ni Anjing Yao na sa tulong ng napakalakas na espiritual na kakayahan ng isang S-rank summoner, maaaring matawag agad ang Spirit Stone ng isang tao. Ngunit maging siya ay hindi inaasahang ang Spirit Stone ni Jiang Qingzhou ay magpapakita bilang isang anteng-anteng. Habang hawak ni Lin Tianhao ang maliit na bagay na kumikislap sa kanyang kamay, biglang nagsalita ang babaeng kagapos sa punong nagsabing ibalik ang pag-aari niya. Ang mga kasama ni Lin Tianhao ay napaatras sa gulat, hindi nila akalain na buhay ang babaeng nakagapos sa puno, biglang nag-iba ang presensya ng babaeng, biglang nagdilim ang kanyang mga mata habang mas lalo pang umalimpuyo ang lilang enerhiya sa paligid niya. Nang maramdaman ni Lin Tianhao ang biglang pagtaas ng enerhiya, agad siyang sumigaw upang paalisan ang lahat sa daraanan ng paparating na pagsabog. Sa isang iglap, umalangaw ang malakas na pagyanig at mula sa lupa ay sumulpot ang mga dambuhalang halamang may matutulis na pangil, sabay-sabay na umatake patungo sa kanilang direksyon. Napaatras ang grupo habang bumabalot sa paligid ang nagngangalit na berdeng liwanag na tila rumaragasa na parang bagyo. Ngunit hindi nagtagal ay sumiklab ang mas mabangis na kapangyarihan mula sa babaeng nakagapos sa puno. Sumigaw siya habang ang berdeng enerhiya ay umikot sa kanyang katawan, humalo sa lilang kapangyarihan ng Abyss, at nagmistulang nagwawasak na unos na handang lumunin ang lahat. Napansin ni Anjing Yao ang delikadong pagbabago at mahina niyang nasambit na hindi ito maganda, sapagkat ang banal at demonyong enerhiya ay tila nagsasalpukan sa iisang katawan. Sa itaas ng kanilang ulo, nabuo ang isang napakalaking berdeng globo ng kapangyarihan, umiikot at lumalakas sa bawat segundo. Pagkatapos ay ibinagsak iyon ng babae ng buong lakas, at ang impact ay nagdulot ng nakakasilaw na pagsabog na yumanig sa buong lugar. Sa sandaling iyon, hinailan ni Lin Tianhao si Anjing Yao at niyakap siya upang protektahan laban sa tumilamsak na enerhiya at nagkalat na piraso ng bato at lupa. Sa gitna ng alikabok at nagkalat na mga tipak ng bato matapos ang matinding pagsabog, bumagsak si Lin Tianhao kasama si Yasuo sa gilid ng wasak na pader. Hawak niya ang ulo habang pilit inuunawa ang nangyari, ngunit hindi na siya pinatagal ng dalaga at agad siyang sinigawan na itigil ang pagtatanong at ilipat ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay at mariing iniutos na magmadali, sapagkat kung hindi sila kikilos ay tuluyang mawawala sa kontrol ang sitwasyon. Nalilito si Lin Tianhao kung paano niya ililipat ang enerhiya, at sa kabila ng tensyon ay halatang hindi pa niya ganap na nauunawaan ang paraan ng pagpapanumbalik ng mana. Ngunit walang oras para magpaliwanag ng mahaba, dahil sa itaas ng kanilang kinatatayuan ay muling nagtipon ang napakalaking berdeng globo ng kapangyarihan sa harap ng babaeng nakagapos sa puno.
Tinawag pa niya ang pangalan ni Lin Tianhao habang inihahanda ang panibagong pag-atake, at ang nagliliyab na bola ng enerhiya ay mabilis na bumagsak patungo sa grupo. Sa sandaling iyon, kumilos si Zuo Sheng. Mabilis niyang hinugot ang kanyang espada at sumugod pasulong, sinalubong ang naglalakihang berdeng enerhiya ng walang pag-aalinlangan. Umalangaw-ngaw ang banggaan ng talim at kapangyarihan, at sa isang matinding hiwa ay hinati niya ang paparating na atake. Ang nagngangalit na liwanag ay naghiwa-hiwalay sa ere, nagdulot ng malakas na pagsabog sa magkabilang panig, at sa gitna ng kumikislap na enerhiya ay nanatiling nakatayo si Zuo Sheng. Habang patuloy na tinutulak ni Zuo Sheng ang dambuhalang berdeng enerhiya gamit ang kanyang espada, unti-unti siyang napipilitang umatras dahil sa bigat ng kapangyarihang sumasalpok sa kanya. Ramdam ang panginginig ng kanyang mga braso at sa gitna ng nagbabanggang liwanag ay sumigaw siyang hindi na niya ito kayang pigilan ng mas matagal. Sa likuran, nakaupo sa pagitan ng mga gumuhong bato sina Lin Tianhao at Anjing Yao. Nalilito pa rin si Lin Tianhao kung ano ang dapat gawin, ngunit mariin siyang tinignan ng dalaga at sinabi na wala na silang oras para mag-atubili. Hindi na niya iniintindi ang susunod na mangyayari, basta kailangan niyang makuha ang espiritual na enerhiya ni Lin Tianhao ngayon na. Sa isang iglap, hinayla ni Anjing Yao ang kanyang kamay at inilapit ang sarili. Bago pa man siya makapagtanong, idinikit niya ang kanyang mga labi sa labi ni Lin Tianhao. Nanlaki ang mga mata nito sa pagkabigla, ngunit kasabay ng pagdikit ng kanilang mga labi ay may mainit at malinaw na enerhiyang damaloy mula sa kanyang katawan patungo sa dalaga. Isang nakakasilaw na gintong liwanag ang sumabog mula sa kanilang dalawa, bumalot sa kanilang mga katawan at tila isang banal na sinag na sumasadyap sa gitna ng kadiliman. Nagulat si Li Zhu nang masilayan niya ang kakaibang liwanag na biglang sumabog mula sa direksyon ni Lin Tianhao at Anjing Yao, kaya agad niyang tinawag si Su Qing upang ituro ang nangyayari. Nang lingunin ni Su Qing ang kanyang tinutukoy, nakita niya si Lin Tianhao na tila hindi makapaniwala sa nangyayari, at si Anjing Yao na nakapatong ang mga palad sa kanyang dibdib habang bumabalot sa kanila ang gintong ningning. Marahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at ngumiti ng may kumpiyansa, saka sinabing sapat na ang paglalaro. Sa isang iglap, nag-iba ang kanyang aura at umikot sa kanyang katawan ang pulang enerhiya na humalo sa berdeng kapangyarihang nagbabanta sa buong lugar.